Ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga question sa akin ng ating mga followers na sina Lim Pablo at Ervin Sison, na ang kanilang katanungan ay, ano ang dimension ng pen para sa mga buntis na kambing? At ano ang sukat ng kidding pen? Bago yan, ako nga pala si EJ, isang international tambay na may pangarap. Kaya tara, samahan niyo ako. Bago natin sagutin ang mga tanong ng ating mga followers, nais ko po kayong i-shoutout sa napakaganda ninyong katanungan. Bago yan, magsimula na tayo. Ganyan pala ang style ng bahay ng kambing namin. Ang mga gamit nito ay half traditional at advanced. Sa housing pala ng kambing namin ay magkasama lamang ang kidding pen at ang main corral nila, para hindi tayo mahirapan sa pagpapasok ng mga inahing kambing na nanganak, mga kagri. Lalong-lalo na yung mga dumulaging kambing. Ito palang goat house namin ay naka-elevated na ito upang hindi maamoy ng kambing ang tae nila at ang ammonia nakakadulot ng pagkasakit ng kambing natin. Ang height elevation pala ng ating goat house sa main corral natin is 5 feet. Tapos, sa kidding pen naman ay 4 feet ang taas. Bakit nga ba mas mababa ang kidding pen? Dahil madalang lamang itong tinitirahan or nagagamit, unlike sa main corral natin na everyday use ito. Makikita nyo din pala sa goat house natin ay may isang extension nito sa bandang left natin. Dahil di na nga sila kasya sa kanilang kulungan, kaya in-extend namin ito, mga kagri. Ang siding pala na ginagamit natin dito ay mga slab lamang or yung used na kahoy galing sa mga bansohan. Kahit ganyan lamang ang siding nyo, as much as possible na hindi dapat sila nababasa at nalalamigan. Ngayon, ganyan pala kahaba ang buong bahay ng goat house natin. Ito pala ay may sukat na 50 feet, kasama na dito ang kidding pen at ang hallway na pinapasukan ng mga alagang kambing. At ang lapad naman nito ay 14 feet, hindi pa kasama yung extender niya sa main house. Ngayon, atin munang pag-usapan ang main house natin, mga kagri. Kung ano nga ba ang sukat nito. Itong main house na ito ay sumusukat na 21 feet ang haba at may lapad na 14 feet ito, mga kagri. Pagkatapos, yung extended niya sa left side natin kanina ay sumusukat na 21 feet ang haba at 7 feet naman yung kanyang lapad. Bali, ang total sukat ng ating main house ay 21 feet ang haba at ang lapad nito ay 21 feet din, mga kagri. Ngayon, dadako naman tayo sa ating kidding pen, mga kagri. Itong kidding pen namin ay mas mahaba ito kumpara sa main corral dahil masyado itong matakaw sa space, mga kagri. Kaya pinahaba ko ito sa aking tatay. Ganyan lamang palang style ng kidding pen natin. 1 foot yung taas ng kanilang pinagkakainan. Ang sukat pala ng kidding pen natin ay 27 feet ang haba at may lapad naman itong 14 feet, mga kagri. Ngayon, papasok na tayo para malaman ninyo ang nasa loob ng ating kulungan. So bali, ganito pala ang style ng ating main corral. Mga traditional materials lamang ang ginagamit natin katulad ng kahoy at mga kawayan para sa flooring. Mapapansin nyo na may kahoy pa ang flooring natin dahil ganyan ito lahat dati. Kaso, hindi lumulusot ang tae nila kaya pinalitan namin ito ng kawayan. Sa extended din nito, mga kaagri, ay traditional materials din ang aming gamit. Pero matibay ito dahil hindi pa basta-basta ang mga kahoy na ginamit namin dito. Ito yung klase ng kahoy na hindi inaanay, mga kagri. Kaya pang matagalan din katulad ng bakal or semento. Ngayon, nandito naman pala tayo sa ating kidding pen na kung ano ba ang sukat nito. Ang kidding pen pala natin, mga kagri, ay nasa 21 butas ang mga ito. Kasi masisikip lamang ginawa namin dahil nga ng time na ginagawa namin ito ay may nanganak kami ng mga 20 plus heads ng mga inahin. Kaya sinikipan namin ang mga ito. Ang sukat pala ng bawat kidding pen natin ay sumusukat ng 2.5 ang lapad nito. Tapos, ang haba nito ay 5 feet, mga kagri. Bina-adjust pala namin ang mga siding ng mga kidding pen namin kapag konti lamang ang nanganganak at kapag tagdadalawa ang kanilang anak upang hindi sila masigipan sa kanilang kidding pen. Next project namin din siguro itong kidding pen namin. Papalitan na namin ng mga siding namin ng mga bakal para removable lamang ito kapag gusto naming i-adjust ang kanilang pen. Ngayon kasi ay pahirapan kami dito dahil kawayan lamang ito
Once na nasira mo ito or inalis mo ang siding, maraming nasisirang kawayan, kaya ang ending ay puro repair ang nangyayari mga ka-agree. Sa bahay pala ng kidding pen natin, make sure na dapat nandun yung pinagkakainan nila at pinag-iinuman katulad ng mga kidding pen ko na nasa labas yung pinagkakainan at nasa loob naman yung tubigan. Trial and error pa kami dito mga ka-agree dahil marami pang mali dito na kailangan namin improve. So, overall sa video natin, ang sukat pala ng buo nating goat house ay 50 feet ang haba, tapos 14 feet ang lapad nito, plus 7 feet na extra sa extended ng main corral natin mga ka-agree. Para na rin sa mga curious, ang tamang sukat pala ng goat natin ay ang mga sumusunod. Nag-base lamang po ako sa mga seminar na ina-attend ko mga ka-agree. Ang tamang sukat po talaga ng ating mga kambing ay ang mga sumusunod. Ito po sila. Ang 3 months po na kambing, ang kailangan nitong espasyo ay dapat nasa estimated na 0.20 to 0.30 square meter per head. Ang 3 months to 9 months naman na kambing, ang estimated space na kanyang kailangan ay 0.60 to 0.70 square meter per head. Para naman sa mga 9 months to 12 months old, ay ang kailangan nilang space ay 0.75 to 1 square meter per head. Para naman sa mga buck natin ay dapat 1.5 to 2 square meter per head mga ka-agree. At para naman sa mga may bisirong kambing ay 2.5 hanggang 3 square meter per head. Yan lamang po ang aking natutunan sa aking mga seminar na gusto kong ibahagi sa inyo mga ka-agree. At hoping na marami kayong natutunan sa video natin. Kung kayo man ay magbabalak ng pag-aalaga ng kambing, ang unang requirements talaga dyan ay yung housing. Dahil kapag walang housing, mamamatay lamang ang inyong alagang kambing. Kahit wag nyo na munang sundan ang mga nasa taas kung wala naman kayong budget or kapital. Ang importante ay may housing ang mga alagang kambing sa panahon ng tag-ulan. Diyan lamang nagtatapos ang for today vlog natin tungkol sa size ng housing natin. At muli, ako nga po pala si EJ na isang international tambay na may pangarap. Nagsasabing thank you and happy farming.